Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Tungkol ito sa payo ni Senator Lacson kay Senator Bato tungkol sa pag-surrender, voluntary surrender. Ping Lacson, asking Bato de la Rosa to voluntarily surrender is the epitome of do as I preach, not what I did. Gawin mo ito! Kailang iba naman ang ginawa niya. Ano ba yon? Is that an epitome of hypocrisy? Pagiging hipokrito? Bakit? Ano bang ginawa ni Lacson? Diba, meron din siyang warrant of arrest noon, panahon ng PGME administration. Nag-voluntary surrender ba si Lacson? O baka nakalimutan niya yung ginawa niya? Sayang itong si Senator Lacson. Bilib na bilib ako sa kanya yung ginawa niya na hindi siya nag-surrender. Noong panahon ng GMA, lumaban siya at nagtago siya. So after ng GMA administration, umupo ang Pinoy administration, bumalik siya. O de, yung warrant of arrest niya, napabawala. So fighter itong si Lacson. Noon. Ngayon, ano ba? Nagbago naman siya. Sabi nga ni Senator Marcoleta na yung dating matapang na PNP chief, nagbago na. Ilang maleta ba? Patutsada, ilang maleta ba ang dahilan? Anong karapatan? Anong moral ascendancy? Ano bang right word yun? Okay lang yung iba na magsabi surrender ka na. Yung ibang senador ba? Kasi wala naman silang pinagdaan ng ganyan. Kaya lang itong si Lacson at Bato, pareha sila ng pinagdadaanan. Kaya I cannot imagine Senator Lacson telling Senator Bato to voluntary surrender. Ano sa tingin nyo? Is that a clear sign of hypocrisy? Kaya doon sa Biblia, ang Panginoong Hesus, tinawag niya ang mga religious leaders, mga ipokrito kayo. Nililinisan niyo ang outside, yung kwan ng cup, basta nagmumukhang malinis sa panlabas, but ang loob ninyo puno ng kasamaan. Mga hypocrite. Ang dami niyang you hypocrites! Surrender ko no. Ano ka? Ikaw lang na lang ba ang may karapatan na magtago? Go! Senator Bato. Maraming mamamayan na nagdarasal, sumusuporta sa iyo. Kapit lang, laban. Huwag kayong mag-surrender. Until such time na ang Philippine courts na ang magdesisyon na, kasi dapat dito, kahit may ICC warrant of arrest, dadaan pa rin sa mga korte and let our Philippine court issue a warrant of arrest for Senator Bato. At sabi na ni Senator Bato, handa siyang harapin ito, panagutan, kung magdesisyon ang ating Philippine Court na siya arestuhin. Mayroon ba yun? Very clear naman yung guidelines promulgated by Supreme Court na sa mga bagay nito, extradition, rendition, warrant of arrest from foreign entities, ang decision will be made by the judiciary. Very clear yan. Ano na ngayon? Senator Lacson, hindi niya ba naintindihan yun?
Tapos, ay advise nyo, kapwa PMAer pa naman kayo. Wala na. Nasaan na ang courage, loyalty, integrity? Basa tayo sa mga comments, ha? People who reacted. 14,000 ang nag-react. 9,300 tumatawa. 4,700 ang nag-like. Comments. Wilfred Go. Coming from a former fugitive, I'm dumbfounded by his candidness. John Smith. Mas magaling si Ping magtago. We remember his hideout in Hong Kong. Hong Kong pala siya, no? Richard Guanson, coming from Mr. Catch Me If You Can. Miko Tatsuki, it's like walk the talk, but not with the way I walk. The irony of the fugitive senator evading to be arrested when he was a leader of Coratong Baliling. Benamin Balyera, sabi nung expert magtago. Gian Siping na nagtago ng Dacer Corbeto case. Mas magaling si Ping magtago. Patawa si period. More of like a desperate attempt to reclaim the Senate majority. Once Bato is gone, they can muscle up the Villas, Jinggoy, or Villanueva. Ejercito and Subiri will just wait for the queue. I agree. Ang ganito is nakasentro pa rin sa leadership sa Senado, lalo na ngayon paparating na ang impeachment trial ni BP Sara. Dahil kung hindi magbago ang Senate leadership, wala na. Talo na sila sa impeachment trial with Senator Cayetano as Senate President. Kaya gagawin nila lahat ang makakaya para maaresto si Senator Bato. But no way. Laban lang, Senator Bato. Total, under protective custody na kayo ng Senado. Problema lang, baka lusubin ng libo-libong government forces ang Senado at sa pilitang kunin si Senator Bato at dalhin sa Hague. Huwag nating pabayaan na mangyari yung ganon. Excuse me. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako, excuse me, para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin yung video na ito. Ni anak ko diri sa balay sa Natabangan ug Giro. So mauna ni ang iyang balay nga pag-atupan karon. So mauna ni ang iyang pag-atupan. So daan na di ini gisalugan og gidingdingan. Ug muna ni ang iro nga among gihatag nga ilang i-atop karon. Sino pa na ni sa manday ni video sino ni manday. Karon naman nagyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita nato nga nag-atop na gyud ang natabangan ani sa Ginoo nga natabangan kog sin
nga nakatok na gid ko nga di na kumulan na So kwarta taman ra gyud sa pagkaon. So taman ra sa pagkaon ang inyong kwarta nga mamusuhan. Magud kayo nga nakatok ra gyud ko. So salamat kaayo.